Yo! Yo! Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content at isang viral na naman ng issue na lumalabas ngayon sa social media na si Vince Jimenez ay nanganganib na makasuhan ng isang abogado yata yun, mga ka-plastic. So, papakita ko lang tong ito. Ito yung post ni Lolito Go that was one day kahapon po ni post. Sabi ni Lolito Go sa kanyang post, "Can you everyone connected me kay Leon de Guzman? Bigyan ko siya ng bigating abogado. Turuan namin ng leksyon itong si Vince," mga ka-plastic. Yun ang kanyang pagkakapost. Diba? So, mukhang may mga isang influencers o isang vlogger na gustong magmalasakit para kay Leon de Guzman. Na pinapalabas niya ay cyber libel, mga ka-plastic. Paninirampuri. Baga, nasa Pilipinas tayo, mga ka-plastic. Kung ano yung katotohanan, yun yung pinapatay, mga ka-plastic. So wala kang laban. So anong dapat bang gawin ni Vince de Guzman, mga ka-plastic? Ba't kailangan nilang gawan ng kaso o problema na dapat binigyan lang naman niya ng leksyon tong si Leon, mga ka-plastic? So what's the point, mga ka-plastic? Sabi nga ng mga ibang netizens, laki ng payout mo niyan, so trying to be simp and the white knight syndrome. Ito, may mga nagsabi pa, mga ka-plastic, ng post na napakaganda ng like. "I'm not against her too. I don't know if there's something wrong with me for not being angry at her. But bruh, she's not even married yet. That's not even married yet. She can choose. The guy is just a suitor, not even an official boyfriend." Edited, Diyos ko, ang dami ko ng kaaway dito. To make it clear, cheating is a cheating, but the point is Leon can still file a case against the guy and the friend who shared their private combo online. Sobrang bidol the belt ang mga post doon at ginawa pang content. I feel Leon can figure it out naman, but unan lang siya ng friend niyang, ewan ko kung anong agenda. Kung napapanood niyo yung video nila between ni Vince at ni Leon, mga ka-plastic, tinanong niya muna tong si Leon na maybe na ilalabas niya po yung post o yung video nila during the convo, mga ka-plastic, during the talking each other. Ibig sabihin, pinapaalam na ni Vince from the start na may possibility ma-post niya sa social media account niya kung hindi siya aamin at hindi niya ibibigay, kasi may mga condition kasi si Vince kung hindi niya ibibigay ang tawag dito, yung pinaka-connection o yung personal information ng boyfriend ni Leon, yung live-in partner niya, di ba? Kung matatandaan nyo, ay ilalabas niya possibly ang mga convo na lumalabas ngayon sa social media. So, ibig sabihin, aware si Leon na may posibilidad na lalabas talaga yung post na yon. So, paano naging cyber libel yun, mga ka-plastic? Baga, awareness yun eh. Hindi ko sa kinakampihan si Vince Jimenez. Pero kung panonorin nyo yung mga videos,
parang hindi naman po na intimidate si Leanne eh. Na whether na lumabas man yung video o hindi, o yung convo o hindi, o yung mga screenshot, ay hindi naman po natatakot si Leanne eh. Kasi aware naman na siya eh, sinabi na ni Vince na possibly na lumabas. Depende sa usapan nila ngayon na dapat gusto nga makausap ni Vince. Itong yung live-in partner ni Leanne pero ayaw niya. Ang gusto niya mangyari, i-schedule niya ng December 26 which is ngayon yun. Pero hindi naman pwede yun. Kasi baka ang mangyari kung hindi niya ilalabas tong mga post ni Vince Jimenez, baka baligtarin siya. Na palabasin niya na iba-blackmail daw siya ni Vince Jimenez. Parang ganun ang mangyayari. Eh, ang gusto nga mangyari ni Vince Jimenez na makontak niya itong live-in partner niya. Eh, ayaw niya. So, anong ibig sabihin nun, mga kaplastic? Kailan ba naging cyber libel yun? Diba ang pangit tingnan? May mga nagpo-post din. Ito. Sabi ng ibang mga nagpapakatalino na poster sa social media, huwag basta-basta mag-post kahit sabihin mo pang hindi nagne-name drop. Madali lang mag-file ng kaso ng cyber libel na hindi kinakailangan idaan sa barangay o polis at idirektang maglalabas ng warrant. Ang kailangan mo lang ay gawin ay mag-screenshot ng post, kumuha ng testigo o kahit wala. Ay pwede na. Pwede na. Paano kung halimbawa made from AI yung mga conversation? Sa taas ng technology ngayon, mga kaplastic, may possibility na kayang i-edit yan ng AI. Di ba? So dapat kailangan mero posting. Hindi pwede tayong bumase sa screenshots lamang. Kasi meron din akong natutunan sa isang attorney na vlogger na si Randolph Libayan. May mga layered po ang cyber libel, mga kaplastic, at hindi po ito dapat basta-bastang paniwalaan, lalo na kung screenshot na wala man lang patunay kung talagang sa kanyang account yun ang galing. Kaya maganda nga, di ba, kapag nasa korte yung mga posts o mga social media accounts nila, direktang binibigay yon sa piskal o kaya sa hukom para makita nila at investigate nila na kung talagang authentic yung mga screenshot o yung mga convo, maburan man yan o hindi. Kasi makikita mo naman yan date by date 'di ba? Pag nagdi-delete tayo ng mga message natin sa Messenger, ang naiiwan lang pong caption is unsent message. 'Di ba? May mga ganong caption, 'di ba? Na may actually date 'yon. Pag imagine mo kung i-delete mo 'yon ng multiple times, tatagal 'yon ng halos mahigit isang araw bago mo ma-delete 'yon. Maliban na lang kung mayroon ng other features yung messengers, yung messenger app na kayang i-delete lahat yung mga message ninyo ng isang bagsakan lang. So maybe pwedeng mangyari yon kung ibablock mo siya or ilo-long press mo yung profile messenger niya, then may magpa-pop up doon na delete message. Pero depende na lang kung makikita pa yon once na sinearch mo yung kanyang profile ID. Marami kasing layered ng cyber libel. Hindi ko mo nakita yung screenshot may katunayan na matibay na ebidensya yon. Kahit nga halimbawa tingnan mo yung mga screenshot ni Saldico about sa mga conversation nila ng
mga about sa mga corruption na conversation nila sa flood control. 'Di ba sinasabi lagi ng mga Malacanang na iimbestigahan nila yung mga ebidensya na lumalabas sa social media kung talagang authentic o hindi. O bakit pag gobyerno na po yung pinag-uusapan at may matibay na ebidensya? Ba't sinasabi ni Attorney Claire Castro na hindi daw totoo yun at gawa ng AI lang? So di ba maraming fields o maraming saklaw ang cyber libel at saka yung mga ebidensya na screenshot eh. So may babasahin lang po ako about dito sa opinion ni ChatGPT mga kaplastic. So hopefully mag-play ito mga kaplastic. Tingnan ko magpe-play siya. Hindi siya magpe-play mga kaplastic. So basahin ko na lang. Ito kasi yung mangyayari. Tinanong ko na rin kung tama ba ang ginawa ni Vince about dun sa paglabas niya ng mga ebidensya. Kasi hindi naman niya layunin na siraan yung tao. Ilabas lang naman niya yung tunay na ugali nila yan. Hindi legal advice pero may ilang importanteng puntos batay sa batas ng Pilipinas. Data Privacy Act of 2012 RA 10173. Ang mga private conversations, personal data o protektado ng batas kung walang consent ng kabilang partido. Ang pag-post o pagpapakalat ng mga screenshots ay maaaring unauthorized disclosure at labag sa Data Privacy Act. Pero naging aware naman doon si Leanne de Guzman eh. 'Di ba sabi nga ni may possibility nga na ilabas niya ito sa social media. Kaya nga niya binibidyoan niya si Leanne. 'Di ba? Aware siya. So may consent pa rin. Depende na lang kung pumayag si Leanne o hindi. Wala naman kasi ako narinig na umoo siya doon eh. Kaya may komplikadong sitwasyon din talaga mga kaplastic. Kahit totoo ang usapan, kung may personal na impormasyon at walang consent ang isa pang partido, pwede nga itong tignan bilang paglabag sa privacy. Yun nga lang. Cyber libel, Cybercrime Prevention Act. May mga netizens o komentaryong legal na nagsasabing pwede itong pasukin ng cyber libel kung ang nilabas na material ay nagdudulot ng reputational harm at may malicious intent kahit totoo ang mga screenshots. Importanteng tandaan na ayon sa ilang legal na commentators, kahit tama ang sinasabi mo, kung inilabas mo na sa paraang nakakasira at walang consent, posibleng cyber libel pa rin ito. Yan ang problema sa Pilipinas mga kaplastic. Kahit nagsasabi ka ng katotohanan, kahit na maglabas ka ng mga sum of evidence about doon sa korupsyon sa flood control project, ay lumalabas na mas kriminal ka pa kaysa sa mga magnanakaw sa gobyerno. Di ba? Ganong kapakit ang sistema sa Pilipinas, mga kaplastic. Naghahanap tayo eh. Seeking the truth tayo, mga kaplastic eh. Tapos ang nangyayari, ang pag-seeking the truth is a crime. Kailan pa naging krimen ang pagsasabi ng totoo? Di ba? Kaya nga maraming mga apostol, ang mga propeta, especially si Lord Jesus Christ, pinatay ng mga Hudyo eh. Kasi nga, nagsasabi siya ng totoo. Nagsasabi siya ng katotohanan. So yun ang definition ng katotohanan mga kaplastic. Pag nagsasabi ka ng totoo, papatayin ka ng mga tao sa paligid mo. At magsisilbi itong krimen. Di ba? Other possible complaints, unjust vexation, harassment. Paano naging harassment yon mga kaplastic? Wala naman siyang elements of harassment.
Basta pinost lang niya ang screenshots and then yung mga videos nila na nag-uusap sila sa nung araw na yun. Wala namang elements na hinaras niya si Leanne. Minura ba niya? Di ba hindi naman? Nag-uusap sila ng maayos. Although meron mga tinawag silang tangina, tanga, bobo, malandi ka, di ba may mga sinabi doon sa recent video? Pero hindi mo pwedeng ipasok doon sa harassment eh. Kasi parang terminology natin yun eh, di ba? Pag ang kaibigan natin, may mga bagay na nagagawa siyang katanga-tanga. Di ba nasasabihan natin ng tanga? So ganun yun. Hindi harassment yun, mga kaplastic. Kailan pa naging harassment yung nakita natin sa post ni Vince Jimenez, mga kaplastic? Kung ang pagpo-post ay dudulot ng emotional stress o pambabastos sa babae, Anti-Violence Against Women and Their Children Act, RA 9262. Hindi nga pasok eh. Kailan pa naging harassment yun? May banggit itong posibleng kaugnayan ng kaso sa ilang report, depende sa content na konteksto. Depende di ba? Depende sa content at konteksto. Pero kung ang layunin lang naman ni Vince i-post niya ito at makarating ito sa boyfriend niya, sa live-in partner ni Leanne na 3 years ago na sila nagsasama. So hindi yun. Baga, pinublicity niya para mitigate na rin yung kalandian ni Leanne, mga kaplastic. Ngunit ano ang importanteng tandaan, mga kaplastic? Paglalahad ng personal na karanasan, hindi masama o bawal ito per se. Pero sa legal na mundo, ang paraan ng paglabas ng private na usapan ay maaaring mas seryosong epekto sa batas, lalo na kung walang consent at may personal data na di-disclose. Hindi porket viral agad na content ay may right ka. Ang batas ay nagpo-protect ng privacy at reputation ng kahit sino, kahit na sila ay nasa social media o involved sa kontrobersya. At ang huli, kahit si Vince o ang girlfriend niya ay pwedeng mag-file ng reklamo kung sa tingin nila ay may violation ng privacy, libel o harassment. Baga, kung may pagkakamali man dito si Vince mga kaplastic is bahala na, di ba? Baga ang akin lang naman, marami naman kasing pwedeng gawin o pwedeng sabihin ng isang tao o paano niya i-express sa pag-post ng kanyang social media accounts. Wala naman dinagdag o binawasan si Vince doon, mga kaplastic. Baga, may possibility na madamay din po yung nag-send ng screenshot kay Vince, mga kaplastic. Isa pa yun. Kasi wala naman ka-idea si Vince at hindi naman niya kilala yung mga barkada ni Leanne eh. Diba? Hindi naman niya kilala yun eh. Bigla na lang siyang may nagmalasakit sa kanya. Kaya sinedya. Kaya ang problema nga lang doon, nagmamakaawa yata si Vince doon sa combo nila ng babaeng yun. Na paki-name drop po yung pangalan ng live-in partner ni Leanne pero hindi niya maibigay. Kasi nga yun nga ang gusto niya, makuha yung contact ng person. Diba? Pero hindi binibigay. Hindi na sana lalabas hindi sana sasabog itong viral na to kung binigay na sana ni Leanne de Guzman yung pangalan ng live-in partner niya. Di sana nag-usap sila ng maayos at hindi na ito nag-viral. Malinaw, di ba? Malinaw. So walang ano yon doon sa ginawa ni Vince. Hindi ako bias, hindi po ako tawag dito. Hindi po ako
bias sa lahat ng ginawa ni Vince, mga plastic. So kayo na lang ang bahalang humusga kung talagang mayroong paglabag sa ginawa ni Vince, mga kaplastic. Sabi kasi ni ni Attorney Atiniel Abayon, taong bayan, this is a good example of possible of cyber libel case. Take note, I do not condone cheating in the relationship, pero itong isa sa mga gustong iwasan ng libel laws natin. Yung ilabas yung in public ang internal issues which is a result of public shaming. Ang libel po kasi ay committed if you publish something na makakasira sa reputation of another person. Kahit na totoo pa yon, pero wala kang good or justifiable motives sa pag-publish. Again, its purpose started different is to maintain peace and harmony sa community para idaan sa tamang proseso ang mga internal issues. In conclusion, ang mga important is i-take note natin dito is that free speech. This case is ang paggawa ng video online is that's absolute. Lalo na po if it violates our libel laws. Ayan ang sabi nila. Ayan na nga ang problema eh. Ikaw na nga yung naagrabyado. Ikaw na nga yung pinaikot ng babae. At tinawag pa siyang kabit. Pero siya pa yung talo. So, in the end of the day, babae pa rin ang panalo. Babae pa rin yung tama. Hindi pa rin tayo panalo, mga kaplastic. Tayong mga lalaki, lagi tayo mali eh. Di ba? At tayong mga kalalakihan ay laging talo. Laging mali. Laging sila yung tama. Yung mga babaeng to. Nagrabyado na nga tayo pa yung kawawa. Di ba? Tarantado talaga yung batas sa Pilipinas, mga kaplastic. Actually, sa ibang bansa eh. Pag napatunayan na ikaw ay nanlalalaki, may kalalagyan talaga yung mga ganitong tao eh. At kakatigan pa si Jim Jimenez 100%. Kasi ayaw na ayaw nila yung mga ganitong klaseng tao eh. Yung lalakero, babaero. Kaya nga antitino na sa ibang bansa eh. Which is balance talaga yung batas eh. Mag-post ka man talaga ng mga ganung bagay, eh hindi matuturing na krimen yun eh. At wala namang harassment, di ba? May palashag pa nga tong ginawa tong babae ito eh. Di ba? Ibis na magalit yung babae, may lashag pag nalalaman. Di aware nga siyang binibidyoan siya pero may lashag, di ba? So walang mali, walang foul doon sa ginawa ni Vince, mga plastic. Ang problema lang talaga yung justice system dito sa Pilipinas. Diba? So hanggang dito na lang ang aking opinion. Umahaba na rin ang aking video, baka wala rin manood. And this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.